Madilim siya. Tapos ano, masakit sa katawan. Alam mo yun, yung parang binugbog. Pero may napaka-strong mo talaga, no? Sa kabila ng lahat. Huwag na iyakin yan. Hindi. Di, okay na siya. Strong woman. Oh, strong woman, strong mother. Oh, you kick out the cancer sa kabila ng lahat. Nung nagka-cancer. May. Pero yung ex mo, nag-contact siya. Nung nalaman niya na may sakit ako, syempre yung mama niya nandito, diba? Oo. So, tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, sabi ko, bakit? Sabi niya, sinabi sa akin ni mama, may sakit ka. Pinili talaga niya yun, May, yung noon? Feeling ko na yun, pero wala na. Okay. Tapos yung sabi niya, basta kung may kailangan ka, nandiyan lang sila mama. Tapos sila mama naman, lagi lang kasama ako sa hospital. Meron sila ako sa bahay. Okay, wala namang naging Dear Charles! Sabi niya sa George. And you may... New version. 302. Hala, sino yung umalis? Hala, sino yung umalis? Wala kasi nakuha dito eh. Tapos nagsasabi to, alam, may makulimlim. Kaya May, i-share mo na lang yung kung sino yung may mga naramdaman ng mga cancer. Okay, yun nga, hindi iba-iba. Kasi usually ang mga side effects talaga pagka nagkikimo, yung... Guys, ano muna nyo guys, kasi cancer, ano to guys? Tahimik muna, be. Respect the humanity, please. Okay, continue. So, yung mga side effect ng mga nagkikimotherapy, yun, sumusuka, yun, tapos merong mga nagkakaroon ng mga mouth sore, mga ganon. So, anong masasabi mo sa mga ganon, May? Bigay mo na lang yung mga Siguro, ang mai-advise ko sa mga cancer patient, ano lang talaga, kahit, ano lang, maging strong ka lang talaga kasi pagka nanghina ka, hindi ka makakasurvive talaga. So, kailangan lang talaga matapang ka. Tsaka, syempre, pray. Kasi, yun lang naman talaga yung pinaka, key. Pero grabe, okay? May, napaka-strong mo. Tapos, siguro, wag masyadong isipin kung, halimbawa, may sakit ka. Ako, pumapasok ako. Nung una-una ako nagkikimo, 2 days ako hindi pumapasok. Pero nung na-adapt na nung katawan ko yung gamot, pumapasok ako. Day off lang ako nagkikimo, kinabukasan pumapasok ako. So, ganun lang siguro. Tsaka, Ano masasabi mo, Ate Ta? kakain talaga. Ano Kasi walang walang masyadong panlasa. Walang masyadong panlasa. So, kailangan talaga kumain. Hindi, pag talaga mahirap. Pag talaga tumiro sa sa kalagitnaan itong si Tsaka hindi, alam mo, ang nangyayari kasi, lalo na tayo mga OFW tayo, di ba? Okay. So, malayo tayo sa family. Oo. So, syempre, mahirap magkasakit. Manahimik ka, pwede ba? Hayaan mo siya magsalita, ha? Ginalit mo na ako. So, yun nga, kasi yung emotional, alam mo yun? Na parang yung sa ganung sitwasyon, mag-isa ka lang. Sige lang tayo. So, be strong lang. Yun lang talaga. Yes. Ano masasabi ko, Ate Ta? O, diba? At pali, ang ganda ng mo, no? Ang ganda ng istorya kasi, yun, diba? Tapos malalaki ng 2 mong anak. And then, alam mo ba, nung unang-una ako nagkasakit, hindi nila alam. Ang nakakaalam lang yung ate ko kasi yung mga bata nasa ate ko eh. Oo. So ngayon, pagkakausap ko sila, lagi akong Nakawig. Hindi, lagi yung hair ko. Hindi, yung pangtakip. Bunit. Yung parang sa pangkabaya, yung naka-sombre. Oo, hijab. Ngayon, sabi ng mga anak ko, Mami, why? Why are you wearing like that? Tapos sabi ko kasi cold eh. Tapos parang one time, nakita nila yung hair ko. Sabi nila, Mami, what happened to your hair? Tapos sabi ko, nagka-allergy ako sa shampoo eh. Kinagpo po, sabi kong ganon. Oh really? Anong shampoo yung ginamit mo? Sabi ko, wala. Hindi pa kasi ako contento sa hair ko eh. Sabi ko, ano pang ginagamit ko. Pwede mo umihinga yan. Oo, ganon. Seryoso na. Tubig. So yun, ganon. Naglay talaga ako. Alam mo, nalaman nila. Yung baso, tubig. 2 pa ang hawak ko.
Hindi kayo nahiya, director to, inutusan ninyo. Pag inay yung mga anak mo, ha? Painumin mo ng tubig. Pero hindi nga, may sa totoo lang, napaka-strong mo talaga. Gusto ko yung story ng buhay mo kasi syempre sa kabila ng yun na nga, buhay, patay na buhay. Pero diba? Hindi ko ata naiiyak siya. Ikaw naiiyak kami ng kanga ng tubig. Ganyan man yan siya. Si Ate ba yung iinom ng tubig, ate? Ate Lorraine, si Ate ba yung iinom ng tubig? Ay! Ano ba yan? Hi! Masira yung makeup ko, hindi O, ikaw dyan na, buhay ka na patay. Tapos, tuwing pagka na mayroon akong schedule ng chemo, pag tinatawagan nila ako, hindi ako makasagot. Kasi sinasabi ko na lang na, sabi ko nandito ako sa labas kasi ayoko mag-video call. Kasi makikita nila kung nasaan ka. Diba? Tapos nung ooperahan ako, kasi hindi ko alam kung ilang araw ako sa hospital. So, minessage ko yung mga bata, sabi ko, don't call me, sabi ko mga for 10 days yata kasi akala ko 10 days ako dun eh. Sabi nila why? Kasi I will have training. Sabi ko bawal ang video. Sabi ko ako lang ang sabi ko message lang, bawal ang tawag. Kasi baka mamaya pagkausap ko sila biglang yung machine maririnig o kaya mga nurse. Sabi ko message lang talaga, may training ako. Kaya minsan pagka nagme-message sila sa akin, "Mami, are you in the training?" Ganun. Ganun po siya tinawag. Pero ngayon, naalaman ba nila? Oo, pero nung alam nasa mo na- bahay na ako kay Isa, yung panganay. Sinabi ko, Mami, I want to tell you something. Tapos sabi niya, what? Sabi ko, alam mo ganito. Sabi niya, really? Sabi niya, kaya pala sabi niya, tinatanong kita, nung umuwi ka dito, may nakita ako sa picture kasi nung namatay yung mother ko. Ang masakit sa akin, na-diagnose ako ng cancer ng October, November. Namatay ang nanay ko, December. Namatay ang nanay ko. Alam mo yan, sunod-sunod. Grabe, parang... Kaya nga, oo, di ba? Di kasi nakaka-inspire talaga kasi, di ba? Di, sunod-sunod kasi yung prono, hiwalay ka sa asawa, pero napaka-strong mo, May. grabe. Totoo yan, May. Kaya, isa kasi hindi ko talaga makakalimutan. Pangalawa kay Jessica Soho. Yan ang nag-iisang anak na Marites. Imagine mo, Jessica Soho, ikaw ba yan? nung umuwi ako, nung namatay ang nanay ko, ang nakakaalam lang na may cancer ako, yung ate ko. Tapos, Ibig sabihin ang nanay mo hindi rin talaga alam na hindi kasi ang magka-cancer nanay ko, ka. 5 years na siyang stroke eh. Okay. Tabayaan dyan. Nakakabangon siya, pero binubukas na. So, nung namatay siya, hindi niya alam na may sakit. Tapos siya, sa Pinas na ako, kailangan siya bumalik ulit. Ay, kasi magkikimo na ako eh. So, imagine mo, December 31, nakadating ako ng Pilipinas. 29 kasi siya namatay. So, bumalik ako kumuha lang ako ng 15 days. Sabi nila sa akin, bakit bilis mo naman bumalik? Bakit hindi isang buwan? Sabi ko, kailangan akong gawin. Hindi ko masabing magkikimo ako. Pero May, you're still beautiful. You're so gorgeous. Because your heart is so genuine. That's the reason why. Ganun talaga. Kaya nga hindi ko nga malimutan yung inano mo ko chat sa Nung likod. nagkasakit ako, hindi kasi parang yung iba, kino-question, yung iba siguro, kino-question nila si God, why me? Kasi may mga ganun, ako hindi. Actually, tinanong din yan sa akin ng ate ko, sabi niya, nag-question ka ba sa kanya na, bakit ako? Sabi ko, hindi. Basta ano lang, parang, nung nalaman ko na may cancer ako, na-shock lang talaga ako. Parang, Ano yung naramdaman mo, May? wala, na-shock lang ako, tapos tahimik. Hindi ko alam kung ano, parang hindi ko alam yung naramdaman ko. Pero natakot ako. Kasi syempre, merong mga hindi nakakasurvive. Doon sa hospital, marami ako nakilala. Merong mga namatay. May sasabihin daw si Ate Tangat ni Boy, saglit lang. Tubig! Kalastas mo na. Hoy! O diba, ang saya lang ng siya kasi ang pinaka-strong talaga. Hindi kaya ano. Hindi pagka joke may yung mga ano mo. trial, kailangan talaga hindi natin siya question. Kasi siguro lahat naman talaga may don't blame him or kasi yun nga yung iba kasi sinasabi na why me?
Bakit? Sa dami ng ano, bakit ako ganun? No, ako hindi. Never ako nagsabi. Tuloy ko yan. Which is sobrang dami ko nang pinagdaanan, di ba? Yung cover ng ano. Ano na masasabi mo, tita? Tapos na si Ate Mai. May cover to. Baka na, ako. Ate Mai, sa haba-haba daw, naloading siya. Ano siya? Pero talaga nakaka. Ayun, I'm proud. Mahirap lang talaga pag Baka hindi to special dito. Pero masaya kami para sa May mahirap ka dyan. At may hinahanap dito sa punan mo. Pero okay na siya, Mai. Wala yun ang ginagawa ko. Meron ako ng injection every 3 weeks. Yun yung hormone. Magaling na yun. Saka nga Hormone si Mai? ang advantage Para? dito siya. Sa Pilipinas, Hindi naman. Pero tapos ano nila, meron akong iniinom na pang-hormonal din. Ay, kasi sabi sa akin nung pinupatay ako nila yung ovary. Kasi ang sabi sa akin nung surgeon ko, sabi niya, Mylene, you have kids already, right? Why don't you remove your ovary? Sabi ko, why? Kasi sabi niya, minsan, daan ko pupunta. So, sabi niya, think about it. Silang dalawa ni Babaday. Actually, dalawa silang na-operahan na sa bahay ng ate. Ate Ta, it's your turn. Ate, si Ate Ta. it's your turn. Ah, secret. Hindi siya pwede. Sobre lang ang pwede buksan dyan ngayon. Marami. Oo, sobre lang. Kasi si Dircharo.